Kabilang si Senador Amy Marcos sa mga maagang nag-file ng kanyang kandidatura ngayong ikalawang araw ng COC filing. Maging ang ilang pambato ng administrasyon sa 2025 midterm elections, formal na ring nag-file ng COC. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Ben Manalo, live. Angelique, kayong ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa May 2025 national and local elections. Ilang malalaking pangalan sa politika ang ating nakita dito sa Manila Hotel Tent City na naghain na ng kanilang kandidatura para sa pagkasenadora. Mag-aalas 9 kaninang umaga nang dumating sa Manila Hotel Tent City si re-electionist Amy Marcos kasama ang kanyang dalawang anak at si dating First Lady Imelda Marcos para maghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenadora. Kabilang sa mga plataporma ni Marcos ang patuloy na suporta sa mga magsasaka, people with disabilities at senior citizens. Kasi sa pakiwari nila kahit papano may nagawa naman tayo, higit sa lahat sa mga magsasaka pagkat ako yung pasimuno doon sa pagmimigay ng mga titulo, yung Agrarian Reform Condonation, yung bilyon-bilyon na utang na pasawala natin at nabigyan sa wakas ng individual titles ang ating mga magsasaka. Diyan din sa labas, kasama ng mga seniors, yung ating mga PWD at saka senior citizens. Iginiit naman ng senadora na susuportahan pa rin siya ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay kahit mas pinili niya ang hindi sumama sa senatorial slate ng administrasyon. Tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganoon ang nais ko talaga. Hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor. Mananatili ang senadora sa Nationalista Party. Samantala, bandang 10:30 naman kaninang umaga ng formal na magsubite ng kanilang COC ang pambato ng administrasyon na sina Tito Sotto at Ping Lacson. Matatanda ang sina Sotto at Lacson ay kapwa na kalaban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presidential elections. Sakaling pala rin, ipagpapatuloy ni Sotto ang kanyang isinusulong na right-sizing sa gobyerno at paglaban sa fake news. The bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through. And that is the right sizing of government. The efficacy of government services is being executed so that incidents like the Alice Guo issue will never happen again. Habang si Lacson naman, nangakong patuloy niyang susuportahan ang mga programa at advokasya ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaunlad ng bansa. I will help President Bongbong Marcos pursue his administration's programs to benefit the majority of the Filipino people in alignment with his SONA message last year and in cadence with my personal credo, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Kasabay din nila si re-election ni Senator Lito Lapid na bibigyang prioridad naman ang pagpapalakas ng agritourism ng Pilipinas. Iyan po natin agritourism at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po isusundayan natin. At palalawigin ko po ang naipasa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag Lapid Law. Ilan sa mga party list na naghain ng kanilang Certificate of Acceptance and Nomination ay ang United Senior Citizen Party List na tututukan ang pagpapaigting sa pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda at ang Magdalo Party List na sa pangunguna ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, agaw pansin naman ang Senator wannabe na si Eric Negapatan na tumatakbo bilang independent candidate. Ayon sa kanya, siya raw ang tagapagmana ng pamilya Marcos at nais niyang ibahagi ito sa mga mahihirap na Pilipino. Kung di man ako nakapasa sa gobyerno, alam ko, si President Bongbong Marcos, tutulungan niya ako para ma-withdraw ito ng mga mahirap. Sapagkat ang ginamit ko, mag-withdraw nito for the people, Republic of the Philippines, lahat na mahirap, mag-withdraw nito.
Angelica, bukas ang Tent City hanggang alas 5 mamayang hapon para sa mga aspirant o nais kumandidato sa 2025 national and local elections. Patuloy tayo, Angelique, na nakaantabay dito sa Manila Hotel Tent City at aabangan natin kung sino-sino pa ang mga kakandidato o magsusumite ng kanilang COC ngayong araw. At yun ang pinakuling update dito sa Manila Hotel Tent City. Balik sa iyo, Angelica. Okay, so Bien, walang mga advancer kung sino ang mga pwedeng abangan ninyo mamayang hapon dyan sa Tent City? Alam mo, Angelique, ang matunog ngayong araw na magpa-file ay itong si Diwata. At siya ay kakatawan sa isang party list na vendor party list, Angelica. Ayun, naku, aabangan nila ang pares siguro ni Diwata. Maraming salamat, Bien Manalo.